ito yung mga kaganapan namin nung weekend. So, Saturday morning nga pala ito at pagising ko, dumiretso ako sa CR para naman makapag-ayos ng buhok. Medyo mahaba na rin yung buhok ko, kaya naman madalas naka-ponytail na ako. And then, naghilamos na rin ako dito, nagmumog dahil kakain na tayo ng breakfast. So, bago pala ako matulog kagabi, nag-message ako kay Pingoy. Love yung kamote, masisira na. Baka pwedeng paki-boil or whatever steam. Tapos, nung nakaraan naman, bumili kami ng isang tray ng itlog kasi balak kong bigyan nga si Papa nun. Yung pala, bumili pala si Papa ng maramihang itlog din nung nakaraang grocery namin. So, ang ending, ang dami naming itlog. Sabi ko, love, lagaan mo rin ako ng itlog. Kasi gusto rin ni Kowa yan. Yung egg white lang naman ang gusto ni Kowa dyan. Yung dilaw niyan, ayaw niya talaga. Meron pa nga kaming binili sa palengke na ganyang saging. Ang balak ko kasi dyan, ilaga lang siya para healthy ha. Yan na naman tayo sa pagpapanggap. So, this is my breakfast for today. So, hindi ko naman inubos lahat ng itlog dahil yung iba dyan, kinain naman ni Kowa. Anyway, mas maaga kasi nagising yung mga bata. So, naasikaso na sila ni Pingoy na pakain na ng breakfast. Ako yung huling nagising ng araw na yan. So, dahil busog na nga ako, dumiretso na nga ako sa paglilinis dito. Dahil I think, mga isang linggo na nga yung cabinet na nakapatong dito sa lamesang to. Hindi naman para dun yun. So, ayun na nga, inuna ko na muna palitan yung table cover and nagawan ko na rin naman ng iba pang dedicated cleaning vlog yung ginawa kong paglilinis dito. Ito yung iba pang mga behind the scenes. So baka kasi may mag-comment, parang naulit. Hindi pa siya naulit. Kumbaga, ito ay part ng nangyari sa buhay ko ng araw na yan. Kaya kasama siya sa mini vlog. So dito ko nga inilagay yung bago nating over the sink cabinet. And maraming salamat pala sa mga naka-appreciate, nagustuhan yung bagong ayos ng ating kusina. O diba? Simpleng bagay lang naman, pero kahit pa paano, gumanda siya, umiba talaga yung look niya, and ganda rin ako sa kanya. Yung luwa naming dish cabinet na 3 layers, wala yung kahit anong sira, walang kahit anong damage. Binigay ko siya sa landlord ko kasi nung nakaraang punta ng landlord ko dito, nagustuhan niya yon. So sabi ko, sige, kapag nagkaroon ako ng kapalit, talagang ibibigay ko yon sa landlord ko. Napaghugas ko na rin pala ng katawan itong mga bagets at meron kaming mga bisitang pupunta ngayong gabi, sina Ate Ken, pati yung mga bagets. So eto nga pala, nung nakaraan kasi parang sinasabi ni Pinky, Mommy, I want straight hair. So eto nga, dumating itong Yuli Electric Brush Kinemerot. Hair straightening din kasi siya. So, hindi naman pwedeng i-reband yung bata dahil napakaliit pa niya. Tsaka gusto ko talaga ma-embrace niya yung curls niya. But then, siguro may mga times na gusto niya rin matry ang straight hair. Kaya naman, ayan ang sagot. Yuli Electric Brush. So, ayun na nga, meron pala kami pupuntang bisita dito dahil, may BTS comeback Kinemerot sa Netflix, diba? So, ayun nga, nag-message si Ate Ken na dito nga sila makikinood ng BTS na live. Sabi ko, why not? Gusto ko yan. So, bibili daw sila ng snacks, magdadala sila dito ng snacks. Dumating din pala si Papa dahil meron palang binigay dito. Yung isa pa namin kapitbahay na si Jazz. Thank you so much. Ang sarap niyan. Halos ako nakaubos niyan. So anyway, ayan na nga ang medyo straight na hair ni Pinky. Ayaw din magpakabog ni Kowa, kaya ayan, nagpa-straight din ang buhok. Bali, pinaloob lang naman ni Pingoy yung buhok nila. So kanina nagluto ng menudo si Pingoy and then busy na ulit siya sa pang snacks namin. Sobrang idol kasi ni Ate Ken ng BTS. Even yung 3 bagets niya, gustong-gusto rin yung BTS. Lalo na noon, nung doon pa kami nakatira. Halos pa ulit-ulit yung mga kanta ng BTS. Basta anyway, ayan nga yung mga pinagdadala ni Ate Ken. So, meron tayo ditong fries sa ilalim, Mr. Chips. Tapos, yung giniling na beef na tinimplahan ni Pingoy. Nagluto rin pala si Pingoy ng french fries dito. Pati na rin yung chicken pops na dinala ni na Ate Ken. So, anyway, dito pala sila makiki-overnight. So, kakarating lang nitong folding bed kanina. Kasi medyo matagal na si Papa. Baka pwede ka mag-request ng folding bed. Kasi gusto niya daw, minsan kapag siesta, mag-folding bed lang siya sa may harap ng bahay niya sa labas. Total, tago naman yun. Para mas presko daw. So sabi ko, sige pa, try ko. Tapos ito ngayon dumating, iniisip ko kasi, pwede ko rin siyang hiramin, magamit dito. Para, di ba, alam niyo naman, kapag siesta, gusto namin na kahit papaano makahiga kami sa labas. So nakahanap ako ng ganitong folding bed na manipis lang. Hindi siya ganun kalapad. So, even dito nga sa tabi ng sofa, pwede siya. Ang problem ko lang dyan, walang madadaanan kapag may biglang kailangang lumabas. So, sabi ko, hindi ko siya dyan ipepwesto. Pero, tuwang-tuwa talaga ako dito. Kasi nung nagdo-dorm ako, bago ako,
mabuntis kay Pinky nga. Doon sa dorm namin, parang ganito yata yung itsura ng folding bed, pero mas malapad naman yun. Ang tibay kaya nung ganyan. At saka, may libre pa siyang unan dito. Alam ko naman na para kay Papa to, pero feeling ko madalas ko talaga mahihiram kay Papa to, kasi gustong gusto ko siya. So medyo marami-rami sila makikitulog dito, kaya naman gusto ko sa kwarto sila para komportable yung higaan nila, malamig. So, dito ako magsiset up sa gilid. Inalis ko lang yung mga table, yung table and chair na mga bagets, and dito ko nga siya ipinwesto. So, ayan, manipis lang talaga siya. Perfect na perfect. Naisip ko, ay maganda rin tong ipwesto doon sa labas, kaharap ng mahaba naming lamesa, para kapag gusto namin tumambay doon during siesta, pwede. So, komportable talaga siya. At saka, nung nakita nga ni Pinky, hala, ayan, sinayat upan agad ng kumot dahil bed niya nga daw. So, matibay yung tela niya, yung bakal. Tapos, lightweight lang siya. Sobrang may recommend ko to. So, anyway, kinabukasan na nga pala ito at nagising si Koa. Nakita niya to na nakatupi na. Nung nalaman niya na folding bed to, nagmumukmuk. Sabi niya, Mami, set up mo ganyan-ganyan. Pero English yung pagkakasabi. So, sabi ko, sige na nga, pagbigyan. Kasi kagabi, tulog na siya. Hindi niya nakita ito. So, ayan nga, nandyan siya sa may gate banda. Nag-aabang na iset up ko nga itong folding bed. Nag-iiyak-iyakan na nga. So, sabi ko, sige na nga, why not? So, ayan nga. Alam mo, kahit kaming tatlo ng mga bagets dito, kayang-kaya niya. Sobrang ma-recommend ko to. Maglalagay ako ng link ng folding bed sa comment section and nasa showcase ko rin yan. Sobrang busy nga pala ni Pingoy kinabukasan dahil siya yung nagluto ng breakfast, ng lunch, tapos siya pa nga yung nag-ayos dito sa mga bata. Tinirintas pa nga ni si Pinky. So lahat sila nagpunta doon sa kabila. Sumabay kila Ate Ken, nag-uwian na doon. Tapos gabi na nito, biglang si Ate Ken, Ice, may walking kami mamaya doon sa may Splash Island. Sama ka. Sabi ko, ay Ate Ken, nag-edit kasi ako ng vlog dito Tapos, mga alas 7 ng gabi. Sabi niya, ay, sama ka na, may walking tayo, mga 7:30 pa naman. Alam mo, dali-dali talaga ako. Parang biglang na-excite ako out of nowhere. Na ang tagal ko naman ang hindi nag-exercise. Sabi ko, sige! Di nagmadali ako na. Naghugas lang ako ng katawan. Alam ko na kung saan nakalagay yung mga pang-exercise. Di mas madali na lang akong magbihis. Tapos, nagdala ako na maliit na backpack kasi naglagay ako dyan ng pamalit kong damit. O, diba? Hindi naman talaga halatang excited yan siya. Mga 3 buwan na rin kasi ako natigil sa pag-exercise. Parang walang nagtitrigger, walang spark ba na bumalik ka na sa pag-exercise. Ngayon na lang ulit. So sabi ko, sige, i-push natin yan. So para mas mabilis. At wala kasi akong cash. Hindi ako pwede mag-tricycle. Ano pababayad ko? Gabi na yan. Wala naman ako mapag-cash outan. Nag-book ako ng Move It. So dito ako nagpa-drop off sa Ambos. Wala pa kasi akong dinner. Gutom ako. Ayoko naman mag-heavy meal. Bumili lang ako doon ng cookies. Tapos sa katabing 7-Eleven, bumili ako ng tubig, sandwich. Tapos nasa tapat lang pala itong bilihan ng mga bouquet ng flowers. Alam mo ba, ilang beses ko na itong nakikita sa threads. Sabi ko, oh my God, gusto ko talagang bumili. Kaso hindi naman ako napapadpad dito. Ngayon na lang ulit. Sobrang tuwang-tuwa ako dahil may naabutan pa nga ako. So bumili ako ng 2. Isa-surprise ko si Ate Ken. Yung isa para sa kanya. Alam mo, ng mga oras na yan, parang ang saya-saya lang ng feeling, ang parang sobrang nare-relax na agad ako, ang lamig ng panahon. Tapos sa paligid ko, ang dami kayo nakapang-exercise dyan. Talagang feel ba talaga. Tapos may flowers pang fresh na ganito. Oh my God! Sa pagdawid lang din ng 7-Eleven, eto naman yung Spark. Ito nga yung merong rainbow kineme root, may giant tulip. Sobrang ganda talaga nitong Southwoods area na to. Promise, talagang buhay na buhay kahit gabing-gabi na. So dahil wala pa nga sina Ate Ken, ayan, at kung ano-anong pagbe-video pa nga ang ginawa ko dyan. So dito ko siya inabangan. Magkatapat lang kasi yung Spark at saka yung Southwoods Mall. So, ayan nga, for the video pa tayo. Diba last month, nag-birthday kami ni Ate Ken. Magkasunod lang birthday namin yan. Matagal ko na siyang gustong bigyan ng fresh flowers na ganito. Kaso nung time na yun, hindi ko pa nadidiscover itong nagbebenta nga dito sa may Southwoods area. Tapos sa Pasita naman, wala akong makitang magandang bouquet. So, sinurprise ko pa nga si Ate Ken dito. Balik Alindog program. Nag-isa tayo. You're welcome.
So for tonight's walking Kinemerut, ang kasama ko si Ate Ken at ang kanyang jowa Ers na si Joni. Joni, yes papa. Eating sugar? No papa, hindi. So tatlo kami dyan and nag-warm up naman kami kahit papano. Itatry namin i-achieve ang 10k steps today. So at least mga nakatatlong ikot yata kami doon sa may Southwoods area, sa may Splash Island. Tapos pauwi na nga kami dito. Yung mag-aama ko nasa kabila. So kailangan ko talaga ding pumunta doon para sabay-sabay na kami mag-uwian. Tapos sabi ko, Tikin, picture mo nga ako dito para meron akong remembrance na merong special moment today na nag-trigger sa akin mag-exercise. Tapos may flowers pa ang pagganito. So pagdating ko nga dito sa kabila, nagulat si Pinggoy na nakapag-exercise ako. Suot ko pa yung jersey niya. Para ba naman? Hindi ako nagsabi talaga sa kanya kasi gusto ko nga siya ma-surprise na, ay, nagbabalik kalindog program ang mamsi niyo. Charot. So dahil wala naman kami masyadong bit-bitin, lakarin ang tricycle terminal at magta-tricycle tayo. Pero kapag sobrang dami naming bit-bit or wala na kami masakyan na tricycle, late na kaming umuwi, tsaka lang kami nagbubuk ng Grab para less hassle na. So pagka-uwi nga, itong si Kowa, excited siya. Tuwang-tuwa rin siya dito sa bouquet ng flowers. Si Pinky, may lang yung reaction niya. So, si Kawa naman, dahil excited siya, sabi ko, tulungan mo nga ako, nak. So, niready ko na rin pala itong flower vase natin from IKEA na minsan, pichel. Ginagawa ko yung pichel. Why not? Basta hugasan na maayos, 'di ba? So ayun na nga, naglagay na ako ng tubig sa pitchel. Ginupit ko na rin itong halaman, bulaklak natin kasi medyo mahaba nga siya. So ito, nabil ko siya 100 pesos lang per bouquet. And sobrang na-appreciate ko to. Alam mo, nung tinanong ko nga yung tindero kung anong flowers yan, sabi, carnation po. So parang ngayon ko lang yata nakita personally ang carnation na bulaklak. Maganda siya. Hindi ko alam sa iba, simple lang siya. But for me, I super duper love it. Sa 100 pesos, ganyan kadaming iba't ibang kulay flowers na basta, I love it. Matagal na kasi ako talagang tumitingin. Every time pumupunta kami ng Pasita Palengke, tingin ako ng tingin sa mga flower shop doon. Wala talaga ako magustuhan na okay, na gustong-gusto ko talaga. Kaya natuwa talaga ako na meron palang ganito doon sa may Southwoods area nga. So I think kapag nalanta to, dadayuhin ko yun para bumili ng bagong fresh flowers. Sana may pwesto pa ulit sila doon. Kasi parang sasakyan lang siya na nakatambay doon. So hopefully meron pa sa susunod. Tapos meron din pala kasamang ribbon, yung bouquet. So sabi ko, sayang naman ko itatapon. Gawin ko na lang ganyan. Dito ko na lang isabit. O, diba? Bagay din naman, diba? Alam mo, sobrang simple nito. Mababaw man sa iba. Pero grabe talaga yung happiness na nabigay sa akin itong fresh flowers. Kaya, ipupush natin ang palaging may fresh flowers, lalo na kung mura lang din naman. Pag mahal, wag na. Tiis ka dyan na wala. Si Kowa rin, tuwang-tuwa. Kinis pa nga yung flower vase. So anyway, ayun lang naman ang mga kaganapan sa Ma'am Shin. Itong mga nakaraan. Hindi pa pala tapos. May 2 minutes pa pala ako i-voice over. Wait lang. Alam mo, even up to now, hindi ko rin talaga malaman ko bakit minsan umaabot ng mga 20 minutes yung mga vlog ko. Nabibitin pa kayo. Like, bakit? Pero alam mo, sobrang na-appreciate ko rin na yung mga simpleng pinagagawa ko lang naman sa buhay ko, sa bahay namin, na-appreciate ninyo. Thank you. So, syempre, dahil may bago tayong flowers, etong paghuhugas ng pinggan na gagawin ko bago matulog, syempre, dapat may exposure talaga yung fresh flowers natin. Diba? Anyway, dito nga pala sa angulo na to, makikita nyo na itong bricks dyan sa backsplash po namin ay may texture siya. So, hindi lang siya flat, hindi po siya wallpaper. Totoong tiles po yan. So, para sa nagtatanong ng link ng wallpaper na bricks design sa lababo, wala po dahil tiles po yan. Alam mo, ang next naman na nilook forward ko, kung kailan ako magkakaroon ng spark or ganahan na bumalik sa pag-zumba, pagbabike, kasi na-miss ko rin naman siya. Pero so far, at least kahit papano nasimulan na natin ang walking. So kung saan lang talaga ako masaya, ko lang talagang ma-pressure so far. Dahil sobrang impromptu nga lang ng pagyayaya ni Ate Ken, hindi ko na nagawang i-charge yung smartwatch ko, hindi ko siya nagamit. So based naman doon sa phone ko, sa health, thank you nga pala sa nag-suggest na makikita ka pala kung ilang steps ako. Doon sa app ko, sa phone ko, nakita ko na naka 9,500 steps ako kanina. Oh my God, ang happy ko. Since pagod na nga rin ako, nararamdaman ko na yung sakit ng paa ko. Nakapaghugas na nga rin ako dito. Ayun lang, matutulog na ako. Thank you guys for watching.